Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Na imbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Biyernes, ngayon ay October 3 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita, sa Balitang Nasyonal, Search and Rescue Operations itinigil na ayon sa PNP. Todo Balita. 72 katao patay sa lindol sa Cebu. Todo Balita. Kudita gumuho sa pagtanggi ng Armed Forces of the Philippines. Todo Balita. Sa balitang lokal, mga barangay health workers mula sa District 2 at District 4 ng lalawigan ng Pangasinan tumanggap ng insentibo mula sa AKAP. Todo Balita. Iligal na droga nasamsam ng otoridad sa bayan ng Bugalyon. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, POC President Tolentino, kumpiyansa sa tsansa ng Team Philippines sa Asian Youth Games. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inihinto na ng mga otoridad ang sinasagawang search and rescue operations para maghanap ng mga residenteng nasawi at mga survivors sa mga lugar na tinamaan ng 6.9 magnitude na lindol sa Hilagang Cebu ayon kay Office of the Civil Defense nitong Huwebes. Sinabi ni OCDO spokesman Junie Castillo, ito'y matapos maiulat ng mga lokal na opisyal sa Incident Command Post na wala nang nawawala sa kanilang mga residente sa pagtama ng lindol at natapos na rin ang paghahanap sa mga injured. Ayon kay Castillo, sa kasalukuyan ang prioridad ay ang paglilinis ng mga debris sa mga kritikal na pasilidad sa relief operations sa mga naapektuhang pamilya. Sinabi naman ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tinapos na rin ng PNP operatives ang search at retrieval operations nitong Miyerkules ng gabi dahil ayon sa mga opisyal sa mga naapektuhang lugar ay all accounted na ang mga nawawala, partikular na sa Bogo City na pinakamatinding niyanig ng lindol. Sa kasalukuyan, ayon sa mga opisyal, ang concentration ng idineploy ng mga sundalo at pulis ay relief at rehabilitation operations. Sa kaugnay na balita, umakyat na sa 72 katao ang nasawi sa magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu nitong Martes ng gabi. Kabilang dito ang 30 na sa Bogo City, 22 sa San Remigio, 12 sa bayan na Medellin at 5 sa Tubogon, tig-isa naman sa Sugod, Tabuelan at Borbon, mga bayan sa Cebu Province. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 3 katao pa kabilang ang isang mag-ina ang nahukay sa gumuhong pension house sa Bogo City. Ang nahukay na ginang ay 35 years old habang 4 na taong gulang ang batang lalaki. Ang anak nito at isa pang bangkay na natabunan din ng debris. Ay naman sa NDRRMC, nasa 53 lungsod at munisipalidad ang nagdeklara ng state of calamity sa lalawigan ng Cebu.
Pinuri ng ilang makabayang grupo ang Armed Forces of the Philippines kasunod ng paghahayag na isang malisyoso, walang basihan at malayo sa katotohanan ang destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia, buo ang suporta niya sa AFP sa malinaw na katapatan sa saligang batas, Commander-in-Chief at sambayanang Pilipino. Ang planong kudeta ay umugong na dapat isinagawa noong September 21 na kilos protesta laban sa korupsyon. Dagdag pa niya ang tunay na kalaban ay katiwalaan, hindi gagawa-gawang chismis sa kudeta at pinuri ang profesionalismo ng Armed Forces of the Philippines na nagbibigay diin sa pagkakaisa sa pagitan ng gobyerno at ng militar. Nagsampa ng 70 na kasong kriminal ang National Bureau of Investigation Bulacan South District Office laban kay dismissed Bamban Mayor Alice Leal Go o Go Huaping at sa ilan niyang kapamilya kaugnay ng pagtatayo ng negosyo at pagbili ng ari-arian sa Marilao, Bulacan. Kabilang sa mga kasong isinampa laban kina Go Huaping, Sheila Leal Go, Simen Go at Lin Wen Yi ang 30 na counts ng falsification of public documents kaugnay ng mga articles of incorporation at corporate documents, 30 na counts ng simulation of minimum capital stock sa ilalim ng anti-dummy law at 4 na counts ng falsification of public documents para sa mga business at building permits. Dagdag pa dito ang 6 na counts ng falsification of public documents laban kay Guo Huaping kaugnay ng deed of sale at property documents. Napag-alaman ang lahat ng naturang kumpanya ay nakarehistro sa parehong address sa Maligay Street, Barangay Patubig, Marilao kung saan co-incorporators din umano sina Guo Jiangzong at Lin Wen Yi. Batay sa mga dokumento, si Alice Go ang bumili ng 4,636 metro kwadradong property sa halagang 2 million pesos noong taong 2010. Bahagyang lumakas ang bagyong si Paulo habang kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa Philippine Sea. Ayon sa 5 p.m. update, ang sentro ng bagyo ay namataan 480 km silangan ng Infanta, Quezon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 85 km bawat oras at pagbugso na umaabot sa 105 km bawat oras. Si bagyong Paulo ay inaasahang maglandfall sa Isabela, Aurora area ngayong Biyernes ng umaga. Ang bagyo ay may dalang malakas na pag-ulan, malakas na hampas ng hangin at posibleng magdulot ng storm surge. Sa media briefing, sinabi ni Dr. Marcelino Villaferte ng Pag-asa na hindi naman apektado ni Paulo ang Metro Manila. Hindi rin palalakasin ng habagat si Paulo dahil anyay nasa transition period na ngayon ang paghina ng habagat at posibleng pumasok ang amihan o malamig na hangin mula sa silangan. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Libo-libong mga barangay health workers ng District 2 and District 4 ng lalawigan ng Pangasinan ang pinasaya ni Governor Ramon Gico III sa pagtitipon na ginanap sa Narciso Ramos Sports and Civic Center sa Lingayen at San Fabian Gymnasium sa bayan ng San Fabian. Matapos silang makatanggap ng insentibo mula sa AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita Program Pinasalamatan at binigyang pugay ng gobernador ang bawat sakripisyo at pagsisikap ng mga barangay health workers na ipinaabot sa kanilang mga komunidad ang mga serbisyo ng pamahalaan, partikular sa pangangalaga sa kalusugan ng mga mamamayan. Kinilala din ni Governor Gico ang patuloy na serbisyo ng mga BHWs ng Pangasinan, kaya naman panahon din ayon sa gobernador na kilalanin ang paglilingkod ng mga barangay health workers. Sa kaugnay ng balita, kinilala ng gobernador ang patuloy na serbisyo ng mga BHWs ng Pangasinan, kaya naman
Nais ng gobernador na tanggalin ang agam-agam ng Pangasinense sa mga gastusin sa tuwing bibisita sa doktor at magpa-check up o kaya magpa-hospital dala ng karamdaman. Tiniyak ni Governor Gico na no balance billing ang ipinaiiral sa lahat ng provincial hospitals ng Pangasinan sa mga pasyenteng wala sa private ward. Masayang ibinalita rin ng gobernador ang mga karagdagang pasilidad ng mga pagamutan ng lalawigan tulad ng mammogram para sa breast check-up para sa mga kababaihan sa susunod na taon. Ang bubuksang eye center sa Pangasinan Provincial Hospital habang dadagdagan din ng mga cautery machine sa mga district hospital para sa libreng warts removal. Bukod sa patuloy ng mga improvement sa mga pagamutan sa ilalim ng Administrasyong Gico, patuloy ding isinusulong ang maayos na paghahatid ng serbisyo ng mga empleyado sa mga ospital, partikular ang tamang pagtrato sa mga pasyente. Ito naman ang malaking balita na bumulaga kahapon sa lalawigan. Isang Chinese national at driver nitong Pilipino ang naaresto sa isinagawang joint operation ng PIDEA at PNP Bugalyon kahapon sa kahabaan ng Romulo Highway, Barangay Polong sa nasabing bayan. Nasamsam sa joint operation ng isang van at abot sa 125 na pakete ng hinihinalang shabu. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon sa mga nahuling suspect at inaalam kung saan nanggaling ang mga ilegal na droga. Alinsunod sa direktiba ni Governor Ramon Gico III sa nagawing drug-free ang buong Pangasinan, patuloy ang mahigpit na kampanya laban sa illegal drugs upang matiyak ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat Pangasinense. Ito naman ay good news para sa ilang mga bayan sa lalawigan ng Pangasinan. 21 na bayan sa lalawigan ang nakatanggap ng recognition mula sa Department of Interior and Local Government sa Rehiyon 1. Kaugnay nito ng calendar year 2025 Full Disclosure Policy Compliant LGUs. Ang mga ito ay ang bayan ng Agno, Aguilar, Alcala, Anda, Asingan, kasama ang Balungaw, Bani, Basista, Bautista, Bayambang, Binalunan, Binmalay, kasama rin ang Bulinaw, Bugalyon at Burgos. Kasama rin sa listahan ng nakatanggap ng Full Disclosure Policy Compliant ang bayan ng Calasiao, Dasol, Infanta, Labrador, Lawak, Lingayen at bayan ng Mabidi. Sa bayan naman ng Bayambang sa ginanap na pagpupulong ng Local School Board kahapon sa Agriculture Office Conference Room, tinalakay ang mga gagawing paghahanda para sa World Teachers Day Celebration, Civil Service Awards at ang supplemental budget ng Don Teofilo Elementary School. Sa pangunguna ni Local School Board Executive Director Rolando Gloria, pinag-usapan din ang mga panukalang proyekto tulad ng covered court para sa Tanolong National High School, drainage system sa Maliwar Elementary School, construction ng bagong infrastructure building at SPED comfort room sa Bayambang Central School. Layunin ng mga aktibidad at planong ito na mapabuti ang pasilidad at serbisyong pang-edukasyon sa buong bayan ng Bayambang. Sa bayan naman ng Asingan, bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Creative Industries Month, magsasagawa ang lokal na pamahalaan ng Asingan ng Creative Industries Day at Fashion Show ngayong araw. Ito ay gaganapin sa Mayor Francisco Sapigaw Senior Memorial Sports and Cultural Center mula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa pamamagitan ng pagdiriwang, nais maipakita ng bayan ng Asingan ang galing at yaman ng kanilang malikhaing industriya. Sabay na isinusulong ang pag-unlad ng ekonomiya, pangangalaga sa kultura at pagtangkilik sa inobasyon. Alinsunod ito sa Republic Act No. 11904 na nagtatadhana ng Philippine Creative Industries Month bilang pagpupugay sa sining at kulturang Pilipino at sa kanilang malaking ambag sa bansa. Sa umaga, isasagawa ang Beauty and Wellness Program na mag-aalok ng libreng make-up trial, libreng pedicure at manicure, libreng masahe at libreng gupit. Tampok naman sa hapon ang Designers Exhibit at Runway Fashion Show na lalahukan ng mga lokal na artista, creative industries sector, mga kawani ng munisipyo at mga estudyante.
Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Ipinakilala kahapon ng Philippine Sports Commission o PSC sina Oyo at Aya bilang official mascots ng Batang Pinoy 2025 sa General Santos City. Ipinakita din ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio at ng buong PSC Board ang mga medalyang ibibigay sa 2025 Batang Pinoy pati ang overall championship plaque at trophies sa press conference na idinaos sa Century Park Hotel sa Manila. Humigit kumulang sa 24,000 delegates mula sa buong bansa ang lalahok sa nasabing annual sports events na huling isinagawa sa Puerto Princesa City, Palawan noong nakaraang taon na pinagharian ng Pasig City. Nakatakda ang 2025 Batang Pinoy sa October 25 hanggang October 30. Samantala, puntirya ni Alex Iyala na maipagpatuloy ang magandang inilalaro nito upang makahirit ng tiket sa semifinals ng Zhou Open sa Sunggit International Tennis Center sa Yangcheng Lake Peninsula sa China. Sasagupain ni Iyala sa quarterfinal si Victoria Golovic ng Switzerland ngayong araw. Mapapalaban ang fourth seeded na Pinay netter dahil malalim ang karanasan ng 30 years old na Swiss player. Hawak ni Golovic ang number 6 seed sa torneo at kasalukuyan itong number 70 sa WTA rankings. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagire. Oras, 5:21 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. TWIZ. Liway Manantan sa Todo Balita. Oras, 5:24 na po ng umaga. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Todo Balita. Kasama niyo po si Liway Manantan Iparagire. At mamaya makakasama natin si Kaaron Susan niya daw. So pagkatapos ng ilang araw mga kaibigan, I'm back dito sa Todo Balita.
Nitong nakaraang araw, mga 5 araw, tayo po ay umupo naman sa early in the morning. Pero starting today, back to Todo Balita. At etong bagyong si Paulo talagang nagparamdam kahapon, 'di ba? O late afternoon, early evening. Early evening, bigla ba namang bumuhos ang malakas na ulan ng gugulat. Pero dito po sa lalawigan ng Pangasinan, ang provincial government, si Governor Ramon Gico III, diniklara ang suspension ng klase sa lahat ng antas, public and private, ngayong araw dahil sa lalawigan ng Pangasinan dahil naman sa Tropical Storm Paulo na I think nasa signal number 1 na ang lalawigan. Yan, base sa Executive Order number 0103 series of 2025. So paalala po ng Pangasinan PDRRMO, bagamat walang nakataas na gale warning sa ating lalawigan, inaabisuhan pa rin ang mga mangingisda na mapaganib ang paglayag dulot ng posibleng pagbabago sa kondisyon ng karagatan dahil nakataas ang Tropical Cyclone Wind number 1, signal number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ayon sa Pag-asa, inaasahan din ang katamtaman hanggang sa malalakas na alon na maaring umabot ng 3.5 meters. At dapat tayo po ay manatiling nakatutok sa mga pinakabagong updates, hindi lang mula sa Pangasinan PDRRMO. Alam po natin na alam nyo kung ano yung mga dapat buksan at pwedeng buksan na sites sa Facebook. Ito yung mga lehitimong mga Facebook pages ng mga news networks plus syempre ng mga government agencies. So sa kasalukuyan, sa rainfall advisory, nararanasan ang mahina hanggang katamtaman na may paminsan-minsang malalakas na ulan dito sa lalawigan. Sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan. At inaasahan ang parehong kondisyon sa natitirang bahagi ng Pangasinan. Meron pong binanggit dito ng mga maraming bayan at saka lungsod. Ayan, inaasahan yan sa iba pang bahagi ng Pangasinan sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Pero tandaan po natin, ang weather ay weather, napaka-unpredictable. Kumusta naman yung mga pumipila doon sa mga lugar, lalo na dito sa lungsod na Dagupan na sinasabing pumunta doon para magpalista? Para sa verification dahil nga sa assistance na manggagaling sa opisina ni Congresswoman Manay Gina de Venecia at mula sa city government. So yung mula sa opisina ni Congresswoman Manay Gina de Venecia, yan po ay galing sa national government, samantalang dito naman sa Dagupan manggagaling naman yan sa city government. Comment ko lang doon, bakit kailangan okay yung dapat meron na silang listahan, di ba? Kasi ilang beses na rin nagbigay ng ayuda dahil naman sa mga effect ng mga nakaraang bagyo. At bakit kailangan pa ng verification? Sila't sila naman yung mga residente at alam naman ng mga sa barangay kung sino-sino yung mga naapektuhan, di ba? Sana confirmation na lang o punta kayo dito to confirm yung mga kasama sa listahan. So yung may mga food packs o yung mga boxes na ipinamamahagi galing naman yan sa DSWD o Department of Social Welfare and Development. So mga national government po yan. Pero ang inaasahan din po ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Dagupan, ganun din sa mga bayan na deklarado na ang state of calamity, under state of calamity yung kanilang bayan o lungsod, ay kung ano pa yung ayuda o assistance na maibibigay o manggagaling naman sa lokal na pamahalaan. Pero syempre, ang pondo, pag ganyan po na declared under state of calamity ang isang bayan o kaya ang isang lungsod, hindi lang po ayuda. Syempre, yung pondo gagamitin din para sa ibang bagay para naman, kumbaga, aksyon sa side effects o epekto ng bagyo dun sa mga tinamaan.
Pero ito nga, meron na namang si Bagyong Paulo pero marami pa pong mga lugar dito sa ating lalawigan, lalo na palagi nating sinasabi sa Calasiao at saka bayan ng Santa Barbara and even siguro sa ilang bayan, ang hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin o nananatiling underwater yung kani-kanilang lugar. At eto na naman, nagbabanta na naman itong si Paulo na magdadala siya ng ng ulan. So eto merong na dito, Executive Order Series number 63 Series of 2025 na pinirmahan ni Mayor Belen Fernandez, suspending classes in all levels, public and private, in the city of Dagupan ngayon, October 3, due to the forecasted heavy rainfall brought about by Typhoon Paulo. Diyos ko, heavy rainfall na naman. So, buong Pangasinan na talaga. At saka siyempre, bakit hiwalay ang Dagupan? Kasi independent city, kaya kailangang maglabas ng sariling declaration, executive order patungkol sa suspension ng classes o kaya trabaho. Pero ngayon ay suspension ng classes sa mga paaralan ay dapat maglabas ang lokal na pamahalaan ng Dagupan. So with that, nakita natin, ito naman ay inilabas na kahapon ng LGU Dagupan. So buong Pangasinan, wala hong pasok ang mga bata from all levels, public and private. Tapos tamang-tama yung iba siguro na college students na nagbo-board sa kanilang dito sa Dagupan o Calasiao o kung saan man yan, kung saan yung lugar na sila ay nag-aaral, most likely yung iba uuwi. Kasi it will be long weekend dahil ngayon ay Friday and then Saturday, Sunday, syempre wala ding pasok. At ito nga, si Paulo. Si Paulo ang papasok. Sana wag siyang tumuloy. Alam nyo kasi lalo na dito sa Dagupan, pag narinig ang sinabing, kumusta, malakas ang ulan, ay wala nang ibang papasok sa isip ko, nako, bahana naman. Pero sa kasalukuyan, kanina, sa pagpasok ko naman dito sa DWIC, nasa pang-apat na palapag po tayo ng Bedbox Hotel. Kanina, pagpasok ko ng before 5 o'clock, so far, wala pa namang tubig. Walang tubig. Merong konti, hindi mo anong wala, naalala ko. May konting tubig, mula dito sa kanto ng A.B. Fernandez Avenue hanggang sa before PUI, may tubig po dyan, baha. Palagay ko dulot ito ng high tide. Sa Lumboy Elementary School, ginanap na yung inauguration at blessing ng 2-story, 6-classroom building sa Lumboy Elementary School. Kailangan po nila ito kasi iilan lang yung kanilang classroom, yung iba may dilapidated. At finally, ito nga, naitayo na 2-story, 6 classrooms. Itong Lumboy, ito po ay talagang island barangay. Kagaya ng Salapingaw, Barangay Salapingaw, yan po ay island barangay, talagang isla na papalibutan ng tubig. Ulit, bigla ako nagulat eh. Ito pala yung update mula sa Pangasinan PDRRMO as of 5 a.m. today. Sabi po dito ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office as of 5 a.m. today. Kapopost lang nila. Ayan, kapopost lang nila. Kanina yung binasa natin, signal number 1. The whole province of Pangasinan is now under tropical cyclone wind signal number 2. Ito yung pinakabagong update mula sa Pangasinan PDRRMO. Tropical cyclone wind signal number 2 na ang lalawigan ng Pangasinan. Pangalan ng bagyo ay Paulo. Pero oras na po natin, alas 5:33 na po ng umaga. Paalala muna mula sa ating himpilan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all.
Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Liway manantan sa Todo Balita. Alas 5:37 na po ng umaga mga kaibigan. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Todo Balita. Ayan po, inaantay pa rin po natin naghahanap ako ng report actually sa kung gaano yung estimated value nung nasamsam na 125 na pakete ng ang laman ay hinihinalang shabu doon sa Barangay Polong Highway sa Bugalyon. So isang van na ang driver ay isang Pilipino at may kasama siyang Chinese. Siguro ang may-ari nung nasabing mga kontrabando o mga illegal na droga ay yung Chinese. Siyempre driver yung Pilipino. At saka yung mga pakete, karamihan doon may Chinese markings. Parang alam nyo yung imagine nyo lang, di ba yung mga reported na nitong, anong buwan ba yun? Ang dami yung mga nakuha ng mga fishermen dyan sa may bahagi ng Bulinaw sa karagatan ng Bulinaw, Pangasinan, and then meron sa Ilocos Sur, Ilocos Norte. Yung mga lumulutang na mapakete. Ganon din mga yellow-green o kaya green, tapos may Chinese markings. So, eto base sa mga pictures na nakikita po natin sa Facebook, ganito rin yung itsura niya. Yung mga, kumbaga pareho yung itsura. So kumbaga yung mga pinalutang itinapon sa karagatan at lumutang, meron talagang recipients yun. Hindi lang basta nagkataon, siguro nagkaroon ng problema yung barko na pinaglagyan, pero kaya binawasan yung load. Palagi kung meron. As in the past years, hindi lang bago to hindi lang yung ngayong taon, nakaraan. Even ito na yung ginagawang paraan para sa pag-distribute ng illegal na droga, lalo na yung mga galing sa ibang bansa. Itatapon nila sa karagatan, pero may recipients yan, may GPS. So yung recipient, alam niya kung saan niya
saan siya mag-fishing para makuha yung nasabing mga illegal na droga. O kaya yung recipient ay meron siyang inuutusan para naman sila ang kumuha sa karagatan. Pero ang ating mga mangingisda sa lalawigan at saka sa iba't ibang bahagi ng bansa ay alam nila kung ano yung responsibilidad nila pag may mga nakukuha sila o suspected na mga floating materials na andyan sa karagatan. Kahit yun, saan ba yun? Malapit sa Palawan, debris ng rocket ng China. Ayan, may nakuha sila sa karagatan. Agad naman nilang inireport pagkadating nila sa Pampang. So ito nga, humigit kumulang 125 kilos ng shabu ang nasabat sa buy-bus operation ng PNP Bugalyon. Okay, may sinasabing dito kung how much is the worth estimate, pero antayin natin yung official na report ng PIDEA kung magkano lahat ito. Naantay din natin yung report mula sa PIDEA Regional Office. Kasi lahat ng reports mula sa baba ay ang protocol niyan from the provincial office ay aakyat yan sa regional office at ito naman yung sasabit nilang report sa central office o kaya national office. Dito rin sa lungsod ng Dagupan, di ba? Nitong nakaraan, meron na namang mga nahuli. So, hindi nagbabago o kaya lumalala yung sitwasyon. Base naman sa mga arrests, syempre sasabihin ng PNP dahil naman sa alert at saka malawakang kampanya ng mga police stations sa iba't ibang lugar, kaya meron po yung mga nahuhuli. Alam nila na merong mga syempre may mga informations na nakakarating sa PNP, pero meron sa ground. Yun ang nakakatakot dahil yan ang i-distribute naman sa mga in smaller packs sa mga users. Sa antabayanan po natin yung update po niyan. Pero ulitin lang po natin yung pinakabagong update naman mula sa Pangasinan, PDRRMO, at syempre galing yan sa galing sa Pag-asa. So nasa cyclone signal number ang Pangasinan. Typhoon signal number 2 na ang lalawigan. Baka sabihin nyo na naman, hindi naman malakas yung ulan. Huwag nyo nang antayin napakalakas ang ulan bago yung sabihin nyo dapat pag malakas na sa kamagtaas ng typhoon signal. Huwag. Ito merong protocol ang Pag-asa sa pagtataas ng typhoon signal. So, antayin po natin yon. Pero good news yung nabasa natin yung ni-report natin kanina. Hininto na ng Philippine National Police doon sa lalawigan ng Cebu ang rescue and retrieval. Search and retrieval. Search and rescue kung bahay pa, search and retrieval kung alam nilang patay na yung kanilang i-retrieve. So ipinatigil na dahil sabi all accounted na yung kanilang mga kababayan sa ulat naman ng mga mayors dun sa areas na affected dyan sa lalawigan ng Cebu. So ang gagawin na lang ay clearing operation. So very good kasi yung tinamaan ay isang maliit na lungsod dun sa lalawigan ng Cebu, yung epicenter, yung sentro. Pero maraming mga bayan pa sa katabi nito na affected din at naramdaman ang nasabing lindol sa iba pang bahagi ng Visayas. So ang gagawin na ulitin po natin ay yung clearing operations. Maraming mga local governments outside lalawigan ng Cebu ang nagbigay po ng tulong at magbibigay ng tulong. Kailangan ng mga kababayan po natin doon ay pagkain. Base na rin, syempre automatic yan pagkain dahil wala sila sa loob ng kanilang tahanan, hindi makakapagtrabaho. Hindi makakapunta sa palengke para magtinda. So kailangan nila food, immediate yan, food and tubig. At para sa mga bata, syempre gatas at mga tent dahil nananatili pa sila as of yesterday sa kalsada dahil nga sa fear
o yung possible aftershocks. Pero may nabasa din tayo kahapon na may directive na pwede nang ipasok, ibalik muli sa loob ng ospital. I think sa Bogo City din yata yun, yung mga pasyente. Pero hindi doon sa ospital na matinding tinamaan. Napakahirap po yung maapektuhan ka ng lindol. Lalo na kung grabe yung tama sa infra nyo o kayo sa bahay nyo, ay kailangan talagang demolition ang gagawin doon. Pag sa baha naman ay super paglilinis, lalo na kung matagal na, ilang araw na o weeks na underwater, talagang super linis, paglilinis ang gagawin. Dahil mabaho, malansa ang floor at yung mga dingding, magamit na underwater, lubog sa tubig ng ilang araw. So, yung truck ni Paulo, medyo tumaas siya ng konti. Hagit pa rin ang lalawigan ng Pangasinan. Northern Luzon, ang na naman niya, ang tatamaan niya. Update naman mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ay dito sa balita, tahasang sinabi ni LTFRB Chairperson, Attorney Chofilo Guadis III, na tuloy na tuloy ang pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program para sa lahat ng pampasaherong sasakyan sa bansa. At ayon kay Guadis, nananatiling top priority ng ahensya ang pagreforma sa mga pampublikong sasakyan nationwide kasabay ng kanilang paghahanap ng paraan para hindi maantala ang implementasyon ng modernized transport system. Dagdag pa ni Chairman Chofilo Guadis III, nakikipag-ugnayan ng LTFRB sa government financing institutions para makapag-loan ang mga operators ng modernized jeepney fleets. Aminado si Guadis na kailangan ng sapat na panahon para sa pagreforma, pero kailangan na anyang maipatupad ito para sa long-term solutions sa sektor ng transportasyon. At tinayak ni Chairman Guadis sa publiko at sa transport groups na lahat ng desisyon ng LTFRB ay dumadaan sa masusing technical, legal at financial evaluations. Yung sa Land Transportation Office naman sa November 1, tuloy-tuloy na yung kanilang malawakang pagpapatupad ng no plate, no travel. So yung lalo na yung sa mga motorsiklo, tuloy-tuloy po yung kampanya at operation at ginagawa ng LTO. Ito po yung distribution ng motorcycle plates. Pero kung yung motorsiklo nyo, nabili nyo lagpas to 2008 ay i-follow up nyo daw ang inyong plaka sa dealer doon sa pinagbilhan nyo ng kung sa store, sa dealer nyo binili, follow up nyo doon. Otherwise, pumunta kayo sa LTO para naman sa inyong bagong plaka. So pinapalitan po yung old from i-review ko kung anong year. Earlier hanggang 2008. Kung walang caravan, pumunta lang po kayo sa kanilang mga opisina para naman sa bagong motorcycle plates para hindi magka-problema. Yung nagtatanong, tama po, walang pasok po ang lalawigan ng Pangasinan. Meron ng executive order si Governor Ramon Gico III para naman sa sakop na 44 towns and 3 cities. Ang lungsod ng Alaminos, sakop po yan ng executive order ni Governor Gico, Alaminos City, Urdaneta at saka San Carlos City. Ang independent city na Dagupan, meron na ring anunsyo, executive order si Mayor Belen Fernandez. So tignan po yun. Walang pasok. Kaya huwag nyo gisingin yung mga bata, hayaan nyo silang manatiling natutulog at matulog ng mahaba para hindi sila makulit.
Ayan, naantay pa rin po natin ng mga media practitioners yung update mula naman sa Pangasinan PNP. Good morning naman sa mga kasamahan natin sa Girl Scouts of the Philippines Dagupan Council. So, merong activities sa October 7, next week. Baka by this time wala na si Paulo. Girl Scout Week Celebration 2025, Girls Got Talent. Ang theme ay Once a Girl Scout, Always a Girl Scout. October 7, mag-umpisa ng alas 8 ng umaga sa CSI Stadia sa Dagupan City. So, that will be on October 7. At syempre, yung mga Girl Scouts na kasama dyan sa Girls Got Talent, sa Girl Scout Week Celebration ng GSP Dagupan, re-represent nila yung kanilang mga schools. Good morning kay Ma'am Lerma at sa mga kasamahan natin sa dyan sa GSP, Girl Scout Dagupan. So ito po yung mga kailangan pag ganyang mga lindol, sunog. Ito yung panawagan naman ng Cebu. Call to action. Ito nakalagay naman sa Sunstar Cebu. Call to action, a disaster has left many families displaced and in need. If you can help, please consider donating in-kind goods to support those affected. So, ang immediate needs, gaya ng nabanggit natin kanina, ay bottled water, mga canned goods. Alam mo yung mga dilata ngayon madali nang buksan. Naabrian la. Meron yung hindi mo na kailangan ng abrilata. Ayan. Clothes or jackets, blankets or sleeping bags, tents or used tarps. Ayan, diyan usa-usar sa tarpaulin. Milk and diapers for babies. Ayan, kung may mga kamag-anak kayo dyan sa Cebu, anywhere sa Cebu, at gusto nyong magpadala ng tulong o kaya yung mga local government units, nilalabas naman po nila yung mga contact numbers, yung kanilang bank account o GCash. Ayan, pwede kayong magpadala nasaan man kayo dito sa Pilipinas o sa ibang bahagi ng mundo. Yes, yung nagtatanong, tama po yung narinig nyo na itinaas na sa Tropical Cyclone Wind number 2, signal number 2 na ang buong lalawigan ng Pangasinan. Pagbati, good morning kay Sir Napoleon ko, kay Maxi Solis, Rafael Acosta Mangaliag Jr., kay Teresa Cornell, ganun din kay ito forever, isa ito sa mga forever ng lubog sa tubig yung bahay. Good morning kay Kaaron Aurea de Guzman, dyan sa may Salapingaw. Kay Eva Mendoza, Maris Oviedo, Ernesto Mosada Jr., Manuel Zambrano, Sir August Mejia, good morning, at saka si Ma'am Divine, kumusta po kayo? I miss you, kape-kape po tayo dito sa may SM, ganun Graciel Damatro at kay Nanay Dading, good morning. Kay Achicor Aquino at Kuya Mar, dyan sa Barangay Tubang. Rodolfo Romero, Bogs Vidal, Vladimir Isidro, Ben Gabo Villanos, Cecilia Morante, Jesusa Dolormente, Sir Roberto Nimer, at saka si Ma'am Araceli. Ang mabalin agjaging Sir Roberto, so tabalay laangan niya. At syempre yung mga kabarangay ko dyan sa Mayombo. Kahapon, busy ang lahat. Papunta sa may covered court dyan sa may PNR site Mayombo para naman sa paglilista. Dahil meron daw nakaparating na ayuda through the Office of Manay Gina de Venecia at saka ng City Government ng Dagupan. Good morning din kay Dennis Sindanya at kay Baby dyan sa Highlander. Pagbati rin natin ng good morning at maraming salamat sa lahat ng BHWs dyan sa Mayombo at sa lahat ng lugar
Dahil itong mga BHWs, Barangay Health Workers, mga frontliners yan, maliit lang naman yung allowance nila kada buwan na kung i-compute nyo, napakaliit lang pa, parang kulang pa sa mga pamasahe nila. Pero alam po natin na ang mga barangay health workers, kagaya din ng iba pang mga barangay volunteers, members ng barangay family ay masaya silang magtrabaho at tumulong. Kumusta naman yung mga barangay officials? Ang mga barangay officials, treasurer, tsaka secretary, yan may mga sweldo yan. Sila ba ay tumutulong o mando na lang sila? Taga-utos na lang? Wag naman, sumusweldo kayo eh. Yung mga barangay health workers, napakaliit lang ng allowance nila. Pero regular silang nag-duty at ginagawa yung kanilang trabaho. Kumusta ang mga barangay kagawad? Na-i-advance nyo na ba yung sweldo nyo hanggang December? Meron bang mga lugar na ganon? Ayan, pwede kayong mag-feedback dito sa DWIC. Kung sa inyong pagkakaalam ay yung mga barangay officials nyo, na-i-advance na nila, nakuha na nila yung sweldo nila hanggang December. Ang galing! Very good, palakpak! Pero pag ganitong mga panahon, dyan lang sila sa loob ng bahay, kape-kape, kailangan lumublob sila sa tubig baha. Sa mga bibiyahe at bumibiyahe, ingat-ingat lang po ha. Dapat may protection din kayo sa inyong paglabas nyo ng bahay. Sa mga nagdadrive at saka magdadrive ng mga motor, ingat-ingat lang po kayo. Hindi po kayo hari ng kalsada. Feeling nyo lang yon. Pero yung mga kaskasero, kung hinahabol nyo si kamatayan, huwag kayong mandamay. Kayo lang. At saka huwag kayong mag-aangkas. Yung kayo lang, kung yung inahabol nyo nga si kamatayan. Yung walang pakialam pag mag-overtake kaliwat kanan. Meron na lamang po tayong 3 minuto bago mag 6:00 ng umaga. Yan muli yung pagpapasalamat sa Warriors of Light mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative Task Force Kapatid. Ayan, sila po ay pumunta at tumulong doon sa Ilocos Norte. Ayan, sila ay tumulong sa pagbangon mula sa pinsalang dulot ni Bagyong Nando. Sabi po, ang inyong sipag, tapang at malasakit muling na ibabalik ang liwanag at pag-asa sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Ayan po ang samahan ng mga electric cooperative, kasamang electric companies. Pag may lugar na malaki ang damage dahil sa isang bagyo, kalamidad, sila po ay binubuo nila yung kanilang task force kapatid. Meron silang kanya-kanyang team. At pag okay na yung sa kanilang nasasakupan, yan, kanilang dinidispatch yung kanilang task force kapatid para tumulong doon sa lugar. Like for example, yung grabe yung effect, di ba? Doon sa Pangasinan 1 Electric Cooperative, ayan, pumunta ang ilang task force kapatid mula sa iba't ibang electric cooperative. And then, yung iba naman ay dahil marami na ang tumutulong sa Pangasinan 1, pumunta naman sila sa Ilocos Norte. So far, wala pa namang pagbabago itong advisory ng power interruption. So bukas, October 4, meron pong schedule ng power service interruption sa sakop po ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Yung una, bukas, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang affected dyan sa Bayambang ay Amangco Siling Norte, Amangco Siling Sur, San Gabriel First, Barangay Pugop at bahagi ng Wawa.
At yung isang schedule naman bukas din mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang affected areas dyan sa bahagi ng San Carlos City, Area 11 South ay ang, ito specific, Purok 3, Purok 4, Purok 5 at saka Purok 6. So, ang purpose, replacement and relocation ng mga lumang mga poste, stringing of secondary lines, installation of distribution transformer, at Amantco Siling. Yan yung mga unang schedules. Para dun sa bukas, sa yung nabanggit nating lugar diyan sa bayan ng Bayambang, ang gagawin ay installation at distribution ng transformer at Amantco Siling Norte. Sole use, right-of-way clearing. Samantala sa San Carlos City, yung mga purok na nabanggit natin, ang purpose ng power interruption ay payout of secondary line duplex 20 at Barangay Mamarlao. With that, magpapaalam na ang inyong lingkod. Ang tabayanan po makakasama nyo na Ka-Aaron Orly Navarro sa Orly in the Morning. Tayo naman ay muling babalik bukas para naman sa Todo Balita. Sa ngalan ng aking partner Ka-Aaron Susan Yadaw at kasama natin sa technical Ka-Aaron Edwin Inong. Inyo na pong nakasama at bumalik sa Todo Balita. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ingat po tayo! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. International Series